Napanghinaan ng Warriors sa bagong update tungkol kay Lebron. Biglang nagtapwa ng team na to mga idol, pero may video naman na parang napasagot na ni Green si LBJ. Eto naman ang sagot ni Clay matapos tanungin ng fan kung babalik na ba siya ng Warriors. Treyang napahiya sa ginawa niya sa jersey ni Bronson. Mukhang unti-unti nang lumilinaw mga idol kung saan ang posibleng mapunta si LeBron James at kung tama ang pinakabagong impormasyon na lumalabas, baka isang buong conference na ang pwedeng tanggalin sa listahan ng kanyang next destination. Matagal ang mainit na pangalan ng Golden State Warriors bilang posibleng landing spot ni Lebron. Isipin mo naman Lebron James kasama sina Stephen Curry at Dre at ngayon may usapan pa tungkol sa posibilidad na balang araw ay bumalik na si Klay Thompson sa Warriors. Pero bago pa tuluyang ma-excite ang Golden State fans, may bagong report na posibleng magpapabago sa direksyon ng buong LeBron sweepstakes. Ayon kay NBA insider Dave, based sa mga nasagap niya sa New York City netong nakaraang 24 oras, mukhang isang Eastern Conference team ang posibleng manalo sa race para kay LeBron. Importanteng linawin mga idol, hindi sinabi ng insider na wala na talagang pag-asa ang Warriors, Minnesota o anumang team sa West. Wala pa raw impormasyon na direktang sinabi ni LeBron sa mga teams na wala na talaga silang chance. Pero ang pakiramdam niya based sa mga impormasyong nakukuha niya, mas nagiging posible ngayon nasa East mapupunta si LeBron. At kapag tiningnan mo ang dahilan, may logic naman. Kung isa sa pinakamalaking priorities ni LeBron sa puntong ito ng kanyang karir ay magkaroon ulit ng tsansa na makuha ang ikalimang kampyonato, malaking factor talaga kung gaano kahirap ang magiging daan papuntang NBA Finals. Ayon sa insider, loaded pa rin kasi ang Western Conference. Binanggit niya ang San Antonio at OKC Thunder bilang mga teams na papahirapan ka ng gusto sa playoffs, talagang malaking balakid. Kaya ang punto niya kung championship path ang pag-uusapan, posibleng mas magandang opsyon para kay LBJ ang lumipat sa East kaysa dumaan sa sunod-sunod na brutal na playoff series sa West bago pa man makarating sa finals. At dito na pumapasok mga idol ang tatlong teams na binanggit ng insider bilang posibleng mas magandang pathway: Cleveland, Miami at Philadelphia. Hindi ibig sabihin nito na sila na officially ang final 3 ni LeBron. Wala pang kumpirmasyon tungkol doon. Pero malinaw na sa pananaw na nagsabing insider, ang tatlong teams na yon ay may advantage pagdating sa conference at potential playoff path. Sa tatlong pangalan na yan, parang Miami ang biglang nakakuha ng pinakamalaking momentum. Dahil hindi lang basta rumors ang umiikot tungkol sa Heat. Mismong si Giannis Antetokounmpo na nga mga idol na ayon sa nakalap na report ay diretsang nagsabi na magiging excited siya kung magkakaroon ng senaryo na mapupunta rin doon si LeBron. Malaki ang respeto ni The Greek Freak kay LeBron. Tinawag niya ito isa sa mga greatest players na naglaro ng basketball at sinabi niya marami siyang matututunan mula rito. Lalo na pagdating sa championship experience. At para kay Giannis, kahit 41 years old na si LeBron, naniniwala siyang effective pa rin ito at kaya pa rin gumawa ng malaking impact sa court. Katulad lang din daw siya ng lahat na naghihintay. Ayon sa kanya, ang complete information tungkol sa desisyon ay nasa kamay ni LeBron at ng kanyang pamilya. At kung sa tingin ni LeBron ay Miami ang tamang desisyon para sa kanya, malinaw ang mensahe ni The Greek Freak. Gusto niya ito maging teammate. At doon talaga nagiging interesting ang situation. Dahil habang may report na mas posible ang Eastern Conference, Miami naman ang team na kasalukuyan mga idol na lumalabas na favorite sa dalawang prediction markets na binanggit ng isang social media report. Sa poly market umakyat umano ang Heat sa 46% habang nasa 23% naman ang Cavaliers. At ayon din sa post na lampasan na raw ng Miami ang Cleveland bilang favorite sa Kalshi, isang prediction market. Pero tandaan natin, prediction market odds lang naman ang mga numerong ito. Hindi ito official confirmation mula kay LeBron o mula sa kanyang camp. Ipinapakita lang neto kung saan kasalukuyang pumapabor ang market expectations based sa mga impormasyong umiikot. Kung lumalakas na sa East na mapupunta si LBJ, hindi rin natin pwedeng tuluyang isara ang pinto sa Golden State. Dahil ayon sa mga insider mga idol, hindi pa naman kumpirmado na ligwak na sa listahan ng GSW. May umuugong lang talaga na sa East ang next team ni King James. Sa katunayan, huling-huli pa nga ng kamera na nagtatawanan na si LeBron at Draymond Green. Mukhang napa-oo na ata niya si LBJ.
Good news pa para sa Golden State. Sa isang interaction sa isang Warriors fan, sinabihan si Klay Thompson na namimiss na siya ng Dub Nation. Ang sagot ni Klay, never say never. Hindi ito kumpirmasyon na babalik siya sa Warriors pero big statement yon. Yun lang, base sa nabasa natin, unlikely itong mangyari ngayong summer. Maliban na lang kung magkaroon ng buyout situation. Pero theoretically, kung sakaling mapunta si LeBron sa Golden State, maaari magkaroon ng dahilan ng Warriors na pag-isipan ng isang reunion kay Klay at muling pagsamahin ang Splash Bros. We miss you in the Warriors, buddy. Thank you. I know. Never say never. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng developments na meron tayo, parang may pattern na unti-unting nabubuo. Una, may report na mas nagiging likely ang Eastern Conference. Pangalawa, may isang superstar sa Miami na openly welcoming sa possibility na makasama si LeBron. Pangatlo, tumataas sa expectation sa prediction markets na Heat ang magiging destinasyon niya. At pang-apat, ito ang crucial na info based sa comment ni Anthony Edwards tungkol sa mga teams na interesado umano kay LeBron. Sinabi niyang wala ang Minnesota sa top 3 na nakita niya. Hindi sinabi ni Edwards kung ano mismo ang tatlong teams na iyon, kaya hindi natin pwedeng basta sabihin na confirmed final 3 ang Miami, Cleveland at Philadelphia. Ang masasabi lang natin based sa kanyang comment, mukhang hindi niya nakikitang Minnesota ang isa sa leading destinations ni LeBron. Halika't panoorin natin ang video. Black refractor and a gem. Yeah, That's Bron. about 6,000 right there. Bron, come to Minnesota. We got your card. I seen his top 3 teams, so we're not in it. So I mean, yeah. Nag-viral naman ngayon mga idol ang ginawa ni Trae Young sa jersey ni Jalen Brunson. Kilala si Trae bilang number 1 at most hated ng mga Knicks fans. At based sa kanyang ginawa ngayon, mukhang pinanindigan na talaga niya ang titulo na yon. Ang problema lang, nakakarma agad si Trae Young at nilamig ang kanyang biceps dahil hindi niya napunit yung jersey ng tuluyan. Ang ending, dahil hindi niya napunit ang jersey, tinapon niya na lang to. Halika't panoorin natin ang ilan sa mga kuha ng mga fans. May big statement pa si Trae Young dahil ayon sa kanyang mga idol, kung 6'8 lang daw ang tangkad niya, siguradong siya ang magiging best player sa buong liga dahil sa kanyang mentality at sa paraan ng paglalaro. Grabe din tong si Ice Trae, parang sinasabi na dadaigin pa niya si Kobe, LeBron at Jordan sa GOAT debate kung 6'8 lang ang height niya. Ano ang masasabi niyo dito mga idol? Comment down below lang, huwag kalimutan i-like ang ating video, mag-subscribe para lagi kayong updated sa NBA News.